Hello guys, welcome po. Ang reading nito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mensaheng tumutugma sa iyong sitwasyon. Okay, so start na tayo para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa kanilang mga person. So be open-minded, hindi halos lahat ay makaka-resonate. Salamat sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Ano ba yung energy ng person mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Meron kang Page of Pentacles reverse, King of Pentacles, so malakas dito yung Earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus, then Water sign, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ding Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, then Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So mamaya gagamit tayo ng Oracle card, okay? So dito lumabas ang Page of Pentacles reverse, then King of Pentacles reverse. Pareha silang naka-reverse dito, no? Kumbaga dito, meron kang person dito na pwedeng nahihirapan tong magsimula, nahihirapan tong humakbang, okay? Para bang nahihirapan siyang humakbang ng bagong simula. Ganon yung nakikita ko dito. Maaring itong taong iniisip mo, pwedeng kulang siya sa focus or pwedeng meron siyang mga plano pero hindi natutuloy, okay? So, nakikitaan ko dito, pagdating sa trabaho, pwedeng may pagka-insecure to, okay? Lalo na sa pera, sa trabaho, or pwede rin sa stability. Para bang nakakaramdam to ng insecurity, pwedeng sa'yo, kung maayos ang, kung stable yung kabuhayan mo, pwedeng itong tao na ito nakakaramdam siya ng insecurity sa'yo, okay? So, posible rin gusto ng tao na to na yung bang controlling yung sitwasyon, pero alam mo yun, hindi niya magawa yon, okay? So, dito, nakikitaan ko dito sa Temperance, Upright, and the Ace of Cups reverse. Para bang sinubukan ng tao na to na balansehin yung kanyang emosyon, maging yung buhay niya. Pero dito, nakikitaan ko naman na unti-unti naman siyang naghihilom dito. Okay? Para bang unti-unti siyang nakakaraos, unti-unti siyang nagbabago. Okay? Kaya lang dito, ang mali lang dito sa person mo, dito sa Ace of Cups reverse, hindi siya magaling maglabas ng kanyang nararamdaman, ng kanyang saloobin. Maaaring meron 'tong mga dinadala-dalang lungkot or puwede ring meron 'tong mga dinadala-dalang takot, okay? Or puwede ring takot itong magmahal muli, gano'n. Kaya dito lumalabas na meron siyang, alam mo 'yun, pagpipigil ng kanyang nararamdaman, gano'n 'yung nangyayari sa kanya dito. Para bang pinipigilan niya yung kanyang emosyon. Pero dito, lumabas itong Seven of Cups. Para bang marami itong iniisip sa ngayon. Iba sa inyo, marami siyang iniisip. Para bang nalilito to kung ano ba yung kanyang direksyon na gagawin or mga desisyon. Okay, may pagkalito siya ngayon. Lumabas to, Empress reverse, then are. Si Eight of Swords reverse. Parang naka-reverse to, Kumbaga dito, pakiramdam ba ng tao na to para bang may kulang sa kanya? Para bang kulang siya ngayon sa pagmamahal, kulang siya sa pag-aaruga, ganon. Para bang nakakaramdam to ng ganon. Maaari ring meron tong issue sa self-worth or pwede ring merong mga taong mahalaga sa kanya pero ramdam niyang lumalayo dito, okay? Kaya dito, para bang nagsisimula na siyang
makawala sa takot dito sa 8 of Swords. Alam niya dito na merong issue sa kanya, pero ayan, pasensya na utol ako, no? Unti-unti niyang nare-realize na kailangan niyang tanggalan yung takot na nararamdaman niya, kailangan niyang limitasyonan, ayun, ng matagal yung kanyang kinakapitan, okay? Pwedeng kung ano man yung kinakapitan niyang takot, ano, kailangan niya yun bigyan ng puwang, okay? So, dito, ano, lumabas to si 7 Pentacles, then the Devil reverse. Kung tutuusin, ano, para ba tong, alam mo yun, nagsisimula siya dito na, parang natuto siyang maghintay, or pwede rin marunong talaga siyang maghintay dito, ano, para bang alam niyang may mga bagay na kailangan ng oras bago magbunga, okay? Alam niyo, naiintindihan na ng tao na to na kailangan niyang hindi magmadali, okay? So, nakikitaan ko lang dito, para bang gusto niya ditong kumawala sa mga bisyo. Nauunawaan niya yon na pwedeng marami siyang bisyo, pero ngayon naiintindihan niya na dapat tanggalan niya na yon. Tanggalan niya na yung mga lumang pattern, ganun. So, nakikitaan ko dito, meron tong mga yung bang tipo na unhealthy attachment, or meron tong mga ginagawa na hindi ba nakakabuti para sa kanya, maging sa kalusugan niya, or maging sa buhay niya, no? Kumbaga dito yung the Devil reverse, ito yung senyales ng pagbitaw sa kanyang mga toxic energy or sa mga toxic attachment, okay? Ayan, so nakikita ko dito, nagkakaroon na siya ng realization, ganyan. So dito, lumabas itong si 3 of Swords upright, and itong si Ace of Wands. 3 of Swords upright. Kung titingnan, may sugat pa rin yung puso ng tao na to. Meron siyang mga sakit, or pwede ring may pagkadismaya, ganon. Kumbaga itong tao na to, nadismaya siya, hindi siya lubusang naghihilom pa, no? So, wala pa tong lakas ng loob na kumilos, okay? Or sabihin na magsimula muli, ganon. Ganon pa rin yung energy niya. Marami siyang kulang pagdating sa kanyang motivation or motivation. Marami siyang kulang doon. So, lumalabas na tatakot siya na mabigo. Ganon. Ganon yung energy niya. Takot siyang mabigo. So, 10 of Wands. Kung titingnan, mabigat yung mga dinadala ng tao na to. Okay, sa 10 of Wands. Parang marami siyang pasanin. Marami siyang responsibilidad. At pakaramdam niya, siya lang yung nagpapasa ng lahat. Ganon yung energy niya. Parang ang dami-dami niyang mga obligasyon, ganyan, ang dami niyang isipin, ang dami niyang nararanasan, pagsubok, ganon. Ganon yung energy niya ngayon, okay? So, tingnan natin yung situation niya. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Ayan, pasensya na, kung ako'y nauutal. So, yung situation naman ng person mo, tingnan naman natin. Meeting, crush, nightlife, merong trash dito, single, pop-up. Ayan, may single, may pop-up. So, tingnan naman natin dito kung ano yung kanyang hidden secret, okay? Mga tinatago ng kanyang puso. So, tingnan natin. Ano ba yung tinatago ng taong ito? Abandon. So, may abandon. Elusive. Pride. Apology. Exclusion. Then, itong distracted. May distracted. So, lumabas tong meeting sa Oracle card. Ayan, pasensya na utol ako. Crush, then merong nightlife. Meeting. Lumabas dito, 2 or more discussion, merong planning. Kung titingnan dito, para ba siyang may importanteng
pinaplano or meron 'tong kausap, okey? Maaaring meron 'tong kaugnayan sa trabaho, pamilya, or puwede rin sa personal na desisyon ano. So meron 'tong pinag pinag-uusapan, okey, or puwede rin meron 'tong pinagmi-meetingan. Meron siyang mga gustong mangyari. Kung ano man 'yun, nakikitaan ko lang dito, itong person mo 'no, para bang puwedeng may inaabyad, may inaasikaso, okey? Puwedeng trabaho or puwede rin sa pamilya, okey? So dito 'no, lumabas itong crush, nightlife. Meron ditong sad, broken, feeling alone, gamble, take a risk, merong Vegas, so nightlife. Kung titingnan dito 'no, para bang sa kabila na ng mga nangyayari sa kanya, para bang pinalalabas niya sa iba na matapang siya, okey siya, hindi siya nalulungkot. Pero yung totoo dito, nakakaramdam 'to ng matinding lungkot at pakiramdam niya palagi siyang nag-iisa, okey? Para bang dinadala niya yung kalungkutan niya nag-iisa, wala siyang masabihan, wala siyang mapagkuwentuhan, gano'n. Gano'n yung nangyayari sa kanya rito. Posible ano, sinusubukan din ng tao na 'to na takasan yung mga stress niya. Kaya itong tao mo, itong person na iniisip mo puwedeng lumalabas siya or gumigimik or puwede ring napunta sa yung mga lugar na nakakalimot, okey? May panandaliang limot. So, nakikitaan ko dito, para bang sinusubukan niya yung stress niya sa pamamagitan ng paglabas, pagkuha ng risk, okey, or paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Puwedeng napunta sa bar or puwede ring napunta sa mga, gambling or mga gano'n, para lang makalimot. Para bang nag-e-enjoy siya para makalimutan yung panandaliang para bang magkaroon ng panandaliang saya, gano'n. Ini-enjoy niya yung sarili niya rito, okey? Puwedeng nag-iinom, nasa barkada, mga gano'n. So, trash. Kung titingnan dito 'no, nasa proseso 'to ng pagbitaw sa mga bagay or puwede ring sa mga tao, okey? Para bang meron siyang aalisan dito, para siyang nasa sitwasyon na hindi nagsisilbi na sa kanya, gano'n. Para bang meron siyang tatalikuran, tatanggalan, ayun. So, nakikitaan ko dito, meron siyang ano, meron siyang aalisan dito. Ito lang yung nakikita ko, puwedeng meron siyang tatalikuran, puwedeng bisyo dito or puwede ring meron siyang iiwang tao, gano'n. So dito, current status ng person mo dito, single siya. Kumbaga ipinapakita dito ng energy niya sa ngayon ano, available o puwedeng wala siyang matatag na commitment or walang tao sa buhay niya ngayon, okey? So nakikitaan ko lang din dito sa pop-up 'no. May posibilidad na puwedeng biglaan 'to magparamdam, mag-message sa'yo or puwede ring yung bang hindi mo inaasahan na bigla 'tong lilitaw kapag hindi mo yung bang hindi mo 'to inaasahan bigla 'tong lilitaw, gano'n, okey? Surprise visit. Para bang magugulat ka bigla na lang 'tong lumitaw sa harap mo, okey? So dito, left out, walk away, and cold. Nakikitaan ko lang dito, malalim yung sugat tungkol sa pag-iwan or paglayo sa'yo. Maaari rin siyang may pinagsisisihang desisyon, okey, nung umalis siya nun. Merong iniwan, eh, ito lang yung nakikita ko. Kasi naman yung iniwan, may abandon na nangyari. So dito 'no, para bang may mga bagay na hindi niya lubusang inilantad sa'yo. Para bang may secret, may deception, may trickery, merong hindi naging tapat sa sitwasyon. Puwede ding ito yung tumutukoy sa nakaraan kung saan nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan or puwede ring pagtatago ng katotohanan, okey? Sa totoo lang ano, kung meron 'tong mga tinatago ano, para bang ang pinakahadlang dito yung pride niya. Puwedeng iba sa'yo meron kang person dito na matigas ang ulo, ma-ego, ma-pride, or puwede ring sabihin na ito yung pinakamalaking hadlang, yung pride. Kahit gusto ba niya magsalita,
nahihirapan siyang maunang lumapit sa'yo kasi ma-pride 'tong person mo. Sobrang ma-pride. Kahit ba halimbawa, for example, gusto niya mag-apology dito, pero dahil nangingibabaw yung pride niya, ayaw niyang mauunang humingi ng tawad. Pakiramdam niya mahina siya 'pag gano'n, Kaya dito, kahit malakas yung tema ng paghingi ng tawad o paghahangad ng kapatawaran dito, ayaw niyang aminin, Puwedeng iniisip niya na parang gusto niya na mag-sorry o humingi ng tawad sa'yo, kaya lang hindi natutuloy, okay? So, dito, merong exhaustion, depletion, long journey. Pagod na 'to, emotional, mental, physical. Marami siyang pinapasan ngayon, marami siyang mga iniisip, marami siyang mga obligasyon. Kaya dito distracted siya, eh. Maraming dahilan kung bakit ito mabagal kumilos sa'yo, kung bakit hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Puwedeng maraming marami siyang dala-dala kung makikita mo naman dito. Puwedeng marami siyang problema, family, trabaho, gano'n. Pero kung titingnan, marami siyang mga bagay na humahati ba sa atensyon niya, gano'n. Imbes na makapag-focus sa'yo, gusto niyang humingi ng tawad, hindi niya magawa kasi maraming humahati sa kanya dito, eh. Oras, trabaho, pamilya, gano'n, okay? Kahit gusto ng tao na 'to yung pagbabago, kaya lang may delay na nangyayari. Hindi siya makakilos ng tuluyan sa'yo. Kaya dito, para bang nagpapakita ito na nasasaktan ngunit pilit niyang yung mga tipong pilit siyang bumabangon, gano'n. Nasasaktan siya pero pilit siyang bumabangon. May mga bagay siyang gustong bitawan at may mga pinagsisisihan din, Kaya lang dito, kahit may mga pinagsisisihan siya, wala na siyang magawa, eh. Lumalabas din dito yung pride ng tao mo. Kumbaga, may pagkalito, pagod na siya, okay? Ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit mabagal siyang humakbang sa'yo, no? Ito yung pride yung hadlang. So, nakikitaan ko lang dito, meron possibility na meron ditong biglaang komunikasyon, Kaya lang dito, kahit may biglaang komunikasyon or magparamdam, pero hindi siya garantiya dito, okay? Hindi pa, para bang gusto niya magpakita sa'yo, pero merong pumipigil, no? So, nakikitaan ko lang dito, para ba siyang nasa tema ng lumang reading dito sa una, okay? Para bang nagpapagaling muna siya, binibitawan niya muna yung mga nakaraan, gano'n. Para bang naghahanap 'to ng tamang panahon bago siya kumilos sa'yo, gano'n. Gano'n lang yung nakikita ko dito, ayan. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.